time check natin ngayon alas 6 ng umaga. So ito guys, binisita ko yung pinagawa ng kubo ng ng mga broiler. So guys, pasensya na, medyo hinihingal ako. So guys, tinitingnan ko yung klima dito sa gabi at saka sa umaga. So ngayon parang nasa 25 degrees Celsius, napakalamig. Ayan. So may mga natitira pang mga ulap sa baba. Yan guys, sa likod ko mayroon pa. So ang mangyayari nito guys, mag-o-order ako ng tarapal. Kailangan ko talagang balutin ng tarapal itong kubo. Yan. So kagabi tumingin ako ng mga tarapal. So chinik ko na sa 1,300 din yung paikot na tarapal. So napaka-importante yun guys, yung tarapal para sa bahay ng mga manok. So dapat maiwasan natin yung sobrang lamig. So paikutan ng tarapal sa gabi hanggang alas 9 ng umaga. Pag mainit na, saka na lang iangat. So sa gabi lamig, sa umaga sobrang init. So dyan nagkakaroon ng sakit yung manok. So kaya i-maintain natin yung init sa gabi para pagdating ng umaga healthy pa rin sila, hindi sisipunin. So yan guys. So nasiminto na to kahapon yung ilalim. Yan. Siminto. So mamaya yung kulang ng siminto, lalagyan na lang yan. Aalis ako guys, pupunta ako ng bayan. Bibili ako ng siminto. So ito, lalagyan na lang to ng forma ng bubong mamaya guys. Ang lamig. So ito guys, yung nasiminto. Yan. Maliit lang pero okay na rin, malalalim yan. Nasa 2 feet ang lalim niya. So nag-order ako guys ng tawag doon, tarapal. Nasa 8 feet ang kanyang lapad. Kasi kailangan mabalo to hanggang ilalim. So isarado natin mabuti yung mga hangganan nitong para mainit sa loob. So dito guys, itong unang pitak siguro hanggang dito. Yan, yung ganito kalapad lang matitira. Yung kalahati ng pitak nito gagawin kong brooding area. Tapos yung kalahati ng pitak dito ako maglalagay ng istaka ng feeds at saka siyempre yung pahingahan ko naman para sa gabi mayroon akong kapirasong tutulugan. Ayan guys, makikita nyo yung ulap. Sa Ilonggo, sa Bisaya, alipuok pa yan. Yan. Malamig ang hangin talaga rito. So ibig sabihin pag taglamig pa o lang to ng amihan, hindi ko alam kung baka sa amihan lang to. So yung ating guys, kuko lumber, marami to. Sobra-sobra. So makapagawa pa ako ng kulungan ng mga Rhode Island Red. So mayroon akong 20 piraso na in-order. Para kailangan ko rin guys ng may Rhode Island Red ako na alaga maliban sa broiler. Tapos order din ako hanap ako ng pato. Kahit 2 babae, 1 lalaki. Mag-aano ako ng pato dito. Madali lang yan guys, paramihin yung pato. Kayang-kaya ko yun paramihin. Sa loob ng 5 buwan marami na yun. Kasi pag nangitlog naman 30 piraso yan. So kahit papalimlim tayo ng 20, ang 20 saglit lang yan, lumaki.
Yan guys. So lamig talaga. So papantayin pa namin yung bubong mamaya. Gawa ng tabingi ang gawa namin. Ang gawa. Yan, mas mataas yung kabila, mas mababa ito. So dudugtungan na lang daw para sa mapantay. Siguro mga 5 inches din yan. So diskarte na lang, malupit mamaya ang ano. Yan. So guys, abang-abang tayo hanggang maghapon naman tong video ko. Mamaya makita nyo sa update. Talagang tutukan natin to. Pag-aralan yung magiging takbo ng panahon. So pagdating naman daw dito guys sa mga sa sales, halimbawa may alaga na manok. Marami naman dito yung mga tao na hindi natatakbo ng bayan para bumili ng manok. So gusto nila bumili ng na lang, broiler. Sila na yung magkakatay kasi hindi naman pwedeng panghanda yung native. Yan naman ay konti-konti lang, makakatay ng 3 piraso, ayos na. Hindi naman nag-aalaga ng 100 dito. So talagang broiler lang yung pag-asa ng mga tao. So ang mayroon dito guys, malaking farm, yung sa San Miguel. Pero yan naman ay mga nagbibinta, mga panakaw-nakaw lang. Mga bantay lang ang magbibinta niyan ng mura. Hindi naman yan magbinta ang ng yung may-ari. Pag nalaman yan, magagalit naman sila. So mga yung mga nagbabantay lang noon ang nakakapagbinta ng mura. So hindi naman lagi yun guys, kaya hindi tayo matatakot sa competition doon. Pag nalaman nila na araw-araw mayroon tayong pwedeng ibenta, available lagi yung ating manok, so pupunta na lang yan yung mga tao para bumili. So yan, update na lang mamaya. Guys, gagawin natin, mag-disinfect muna tayo ng ating kulungan. So ito guys yung ating i-disinfect para pagdating ng linggo, biyernes ngayon, may 2 araw tayong pwedeng patuyuin to. So ito guys, tirahin na natin ng Sunrox ang ilalim. I-disinfect muna natin. So ito ang gamit ko guys, yung Sunrox. Yan, Sunrox original. So isang timba yung gagamitin natin. Siguro mga 1/4 para matapang-tapang, wala pa naman tong sisiw. So ito kasi ito maraming maraming mga maliliit na insekto to. So kailangan ma-disinfect agad, mainit naman. So pag mainit siya, pwede siyang mamatay ang mga insekto o kaya bakterya. So yan. So bali bukas na lang tayo mag-cover nito. Unahin muna natin pag-disinfect sa paligid saka sa loob nito. So guys, samahan nyo ako sa pag-disinfect. So yan yung gamit natin, yung pressure wash. Yan yung ating para malakas-lakas yung tubig at saka abot lahat.
Ayan guys, ubos natin yung isang timba dito. Mababasa naman yan. Pag nabasa, saglit lang yan. Bukas tuyo na. Para sure tayong na-disinfect ng Sunrox. So sabay na rin natin dito guys. Yan. So ito panigurado lang to guys na talagang bago natin ilagay yung ating sisiw dito ay naka-disinfect na maayos. Yung patay talaga yung mga insekto. So guys, ito na. Nilatagan ko na ng kawayan yung pang ibabaw. So kakabit na natin yung tarapal nito siguro baka bukas. So papakuan ko na lang to guys. So tinitingnan ko kung siguro kulang pa ng kawayan to. Yan. So ganyan lang itsura niya guys, tarapal na yung ibabaw niyan. Mataas naman to. Tapos pag na pakuan ko na lang ng yung kabilaan. So yan may sumasampol na kaagad na manok. Gusto nang magpakulong. Tapos yung harapan yan guys, na lang, tarapal na lang yan. Yan, open lang siya dyan. Pero naman, tarapal at saka net ang ilalagay ko. So ito na guys, napakuan ko na. So hindi naman kailangan to na masyadong matibay. Importante malagyan ko ng bubong. Yan, para pag umulan, hindi lampas lang siya. So yan. So tamang-tama guys, yung 100 dito darating sa linggo. Yan. Tapos yung dito sa harapan, lang muna ilagay dyan, tarapal na lang. Saka yung net, bago papakuan na namin doon sa gilid. So ganyan lang guys, temporary. Pero malaking bagay din to. Tapos yan, kung makita nyo kanina guys, naka na yan, naka-disinfect na. So basa pa yung tamang-tama yan, mga 15 days pa siyang i-curing. So i-disinfect ko pa rin ulit ito bago lagyan. Yan. Lahat to ng paligid kanina, dinisinfect ko na. So guys, after 15 days dito lalagyan ko ng tarapal. Yan dito. So siguro itong tarapal sa kabila tatanggalin ko na lang yan. Yan. Pag natanggal yan, dito ko na ilagay. Pang cover. Guys, bisitahin naman natin yung pinagpagawa natin dito sa taas. Yung ating kubo. So guys, ito yung aking exercise araw-araw. Kasi kung doon ako sa bahay, puro akong nangihina ako. So kaya nag-decide ako na dito pumunta para pagdating ng araw-araw may exercise.
Ito guys, matarik tong inaakyat ko. Mula doon sa bahay. Wow. So guys, ito na yung itsura ng kubo. Yan, nasa likod ko. So i-focus ko sa inyo guys, ayusin ko lang to. So, ang ginawa yan guys, mataas yan kasi lalagyan ng para sa bubong na anahaw. So hindi naman yero ang ilalagay, kaya ganyan talaga siya kataas. So malaki na siya tingnan pagka nabuo. Lumapad na tingnan pag may bubong, no? Oo. Bukas lagyan na lang ng ano, yung Pero nakalubog na yan. Nilubog mo. tapos laki-lakihan na lang yung ano, O, butas. yung butas. Lakihan yung butas Oo. para ano, Lagyan na ng simento. semento. Kasi bukas maghahalo naman ng semento eh. Yung mga pinutol lalagay natin dito sa gunting. Pinutol. Oo, para mag-kontra-kontra. Matibay. Lahat ng putol. Yung iba nga mayroon pa pag ganyan eh. Oh, lalagyan natin yan. No? Basta may putol, okay lang yan. Pang ano ba, pang kontra sa hangin. Lalagyan natin yung lahat. Basta lahat ng may mga sobra. Oo. Lahat ng sobra lalagyan natin. Dapat pala ma-pick up na bukas yung ano, no? O kaya sa linggo na lang. Yun. Kawayan. Linggo pwede. Oo. Linggo pwede naman natin trabuhin yan. Oo. Gagawa tayo linggo para mahabol natin. Para Oo. matapos. Ganon din naman yan. Pag linggo, di ba Pag iniwanan mo ng Sabado, linggo, Lunes, babalikan mo rin. Diretso lang. Para bumabay-white yun yung ano no, yung UV. Diba? Bale ba ko tayo dito po? Anong oras yan? Maano na dito yan? Test ko ng gantong oras. Oo, alas 4:30, no? Dito tumambay. Babawasan ko yun. Dito umabak pala yung konti. So now, di ba ibabaon pa natin yun eh? Hindi pa naman nagpasok pa lang ito. So, tapos dyan nga, nung nakaraang linggo, dapat pala, bago ko tinanim, kumuha na pala ako dyan. Inilalim ko na, Oo. para pagkatagal na ano yung ugat ng tinanim kong lukban sa karambutan. Ah, mayroon kang lukban dyan sa karambutan? Saka yung mangustin. Galing pa yun sa Sipukot. Ah, Binili ko, 350 yung isang puno. Sinadya ko pa yung marami dyan, na-decompose na yung tae ng baboy dyan. Wag lang itong tayo ng baka. Hindi pwede. Ba't hindi pwedeng tae ng baka? Hindi pwede
Sa mga bulaklak maganda yata to. Ano? Yung ano ng baka. Acid yan eh. Acid siya. Oo. Pwede sa ano, sa mga yung inaalagaan na bulate.